Minsan kong naramdaman na para bang ang mundo ay isang entablado at ako ang bidang nawawala sa eksena. Ganoon ang pakiramdam ko noong una ko siyang nakita. Si Adrian, ang lalaking may ngiting tila kayang linisin ng lahat ng alikabok sa mundo. Ang mga mata niyang parang sinisindihan ang bawat madilim na sulok ng paligid. Hindi ko alam kung paano nangyari, pero sa isang kisap mata, nahanap ko ang sarili kong umiikot ang mundo sa kanya. Ako si Lara, isang simpleng babae na laging nananahimik sa sulok ng kwarto, nagbabasa ng libro, at pinipiling umiwas sa spotlight. Pero nang dumating si Adrian sa buhay ko, pakiramdam ko nagising ako mula sa matagal na panaginip. Siya ang klase ng tao na hindi mo kayang balewalain. Parang magneto ang presensya niya, kalmado pero malakas ang hatak. At oo, nahulog ako. Hindi ko nga alam kung kailan eksaktong nagsimula, pero ang alam ko lang, sa bawat araw na kasama ko siya, lalo akong nalulubog sa damdaming hindi ko maipaliwanag. Naging magkaibigan kami, hindi ko alam kung paano, pero parang bigla na lang kaming naging malapit. Madalas kaming mag-usap tungkol sa mga simpleng bagay, mga pelikula, musika, mga pangarap sa hinaharap. May mga pagkakataong napapaisip ako kung nararamdaman niya rin ang nararamdaman ko. Pero natatakot akong itanong, natatakot akong malaman ang sagot. Alam mo Lara, minsan iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng tunay na pagmamahal. Sabi niya sa akin minsang nakaupo kami sa ilalim ng malaking puno sa parke. Ang araw ay papalubog at ang langit ay puno ng kulay kahel at rosas. Napatingin ako sa kanya pero agad akong umiwas ng tingin nang makita kong seryoso ang ekspresyon ng mukha niya. Paano mo nasabing hindi mo pa nararanasan? Tanong ko, pinilit na huwag ipakita ang kaba sa boses ko. Umiling siya. Hindi ko pa kasi naramdaman yung tipong kahit nasasaktan ka na, hindi mo pa rin kayang bitawan. Yung mas pipiliin mong masaktan kaysa mawala siya sa'yo. Para akong sinampal sa sinabi niya. Ganoon kasi ang nararamdaman ko para sa kanya. Mahal ko siya, pero alam kong hindi niya ako mahal sa paraang gusto ko. Siguro mahal niya ako bilang kaibigan pero hindi hihigit doon. At masakit na tuwing tinitingnan ko siya, alam kong may bahagi ng puso niya na hindi ko kailanman maaabot. Sa kabila ng lahat, pinili kong manatili. Pinili kong maging masaya sa mga sandali kung saan magkasama kami. Pinili kong magkunwaring sapat na ang pagiging kaibigan niya. Pero ang totoo, unti-unting nadudurog ang puso ko. Isang araw, nagbago ang lahat. Bigla na lang niyang sinabi sa akin na may gusto siyang ipakilala. Siya si Mia, sabi niya habang nakangiti. Ang mga mata niya ay puno ng saya. Isang klase ng saya na hindi ko pa kailanman nakita mula sa kanya. Ngumiti ako, pilit na pinanatiling maayos ang ekspresyon ng mukha ko. Hi Mia, bati ko sa babaeng nasa harapan ko. Maganda siya, hindi lang sa palabas pero pati na rin sa paraan ng kanyang pagsasalita at pagtawa. At doon ko naintindihan ang lahat. Doon ko naintindihan kung bakit hindi ako kailanman magiging sapat para kay Adrian dahil hindi ako si Mia. Habang lumilipas ang mga buwan, lalo akong nasasaktan. Nakikita ko kung paano siya magbago kapag kasama si Mia. Nakikita ko kung paano siya ngumiti sa paraang hindi niya kailanman nagawa noong ako ang kasama niya. At habang nangyayari ang lahat ng ito, pinipilit kong kumbinsihin ang sarili ko na masaya ako para sa kanya. Pero gabi-gabi, umiiyak ako. Gabi-gabing tinatanong ko ang sarili ko kung bakit hindi ako ang pinili niya. Isang gabi, tinawagan niya ako. Lara, pwede ba kitang makausap? Tanong niya. Agad akong pumayag kahit alam kong bawat sandaling kasama ko, siya ay isa na namang sugat sa puso ko. Nagkita kami sa parehong parke kung saan madalas kaming mag-usap noon. Pero ngayong gabi, may kakaiba sa ekspresyon ng mukha niya. Hindi siya ang dating masayahing Adrian na kilala ko. Anong problema? Tanong ko. Huminga siya ng malalim bago nagsalita.
Lara, mahalaga ka sa akin. Alam mo yan, di ba? Tumango ako pero hindi ko maintindihan kung saan papunta ang usapan. Oo naman. Bakit? Pero kailangan kong umalis siya, sabi niya. Pupunta ako sa ibang bansa. Si Mia, gusto kong samahan siya. Parang tumigil ang mundo ko sa sinabi niya. Gusto kong magsalita pero parang nawala lahat ng salita sa bibig ko. Sa halip, tumango na lang ako. Masaya ako para sa inyo, sabi ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Ngumiti siya, pero may lungkot sa mga mata niya. Salamat, Lara. Alam kong mahirap ito, pero gusto kong malaman mo na importante ka sa akin. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Adrian, tawag ko sa kanya habang papalayo na siya. Huminto siya at tumingin sa akin. Mahal kita. Simple pero puno ng emosyon ang mga salitang iyon. Ngumiti siya pero halatang hindi niya alam ang sasabihin. Lara, ikaw ang pinaka-espesyal na taong nakilala ko. Pero hindi kita kayang mahalin sa paraang gusto mo. At doon ko naintindihan ang lahat. Minsan, kahit gaano mo kamahal ang isang tao, hindi mo siya mapipilit na mahalin ka pabalik. Ang mga araw na kasama ko siya ay parang mga pahina ng isang lumang diary. May mga bakas na nangiti, lungkot, at mga pangarap na tila mailap. Hindi ko na mabilang kung ilang beses akong napaisip kung paano nagsimula ang lahat, kung paano ako nahulog sa kanya, at kung paano ko natutunang tanggapin na hindi lahat ng taong mahal natin ay mananatili sa tabi natin. Noong una, parang pelikula ang lahat. Nakilala ko si Liam sa isang kasalan ng kaibigan ko. Siya ang best man, ako naman ang maid of honor. Ang unang tingin niya sa akin ay sapat na para magpaikot ng mundo ko. Hindi ko alam kung siya ba ang nagdala ng kilig o ako lang talaga ang sobrang mapaniwalang may magic sa unang tingin. Pero hindi ko maitatanggi na sa pagitan ng mga bulaklak, musika at tawanan, siya ang naging bituin ng gabi ko. Magaan ang lahat sa simula, ang mga tawag sa gabi, ang mabababaw na usapan, ang mga tawa na tila musika sa tenga ko. Pero ang pinaka naalala ko ay ang araw na sinabi niyang gusto niya akong makilala ng lubos. Sa ilalim ng langit na puno ng mga bituin, habang nakaupo kami sa harap ng isang tahimik na lawa, tinanong niya ako kung ano ang pangarap ko. Hindi ko alam kung bakit, pero sa kabila ng simpleng tanong na iyon, naramdaman kong may koneksyon kami na hindi ko pa naramdaman sa iba. Ang sagot ko, simple lang. Gusto kong maging masaya. Tumawa siya, hindi dahil sa pangarap ko, kundi dahil sinabi niyang pareho kami. At doon nagsimula ang lahat, ang mga pangarap namin na tila magkaibang puzzle na sinubukan naming buuin ng magkasama. Pero ang mga pangarap ay hindi palaging magkatugma, hindi ba? Siya, si Liam, ang lalaking minahal ko ng buong puso, ay may sariling landas na gusto niyang tahakin. Hindi ko napansin noon, pero sa likod ng mga ngiti niya, may lungkot na hindi ko maabot. Sa tuwing mag-uusap kami tungkol sa hinaharap, palaging may pag-aalinlangan sa mga mata niya. Parang may ibang bagay na hinahanap siya, isang bagay na hindi ko maibibigay. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang pagkakalamat. Baka sa araw na sinabi niyang gusto niyang mag-aral sa ibang bansa. France, to be exact, ang daming dahilan, karera, self-growth, pangarap, naiintindihan ko iyon. Pero sa kabila ng lahat ng paliwanag niya, naramdaman kong unti-unti akong nawawala sa mga plano niya. Sa bawat araw na lumilipas, parang mas lumalayo siya. Ang pinakamasakit, hindi niya ako iniwan. Hindi niya sinabi na hindi niya na ako mahal. Sa halip, patuloy siyang nandiyan, pero hindi sa paraang gusto ko. Siya ang taong nasa tabi ko, pero parang hindi ko na siya maabot. Parang may pader sa pagitan namin na hindi ko alam kung paano sisirain. At hindi ko kayang aminin sa sarili ko na ako ang nagtatayo ng pader na iyon dahil sa takot kong masaktan. Dumating ang araw na kailangan na niyang umalis. Walang drama, walang sigawan, walang luha sa harap ng isa't isa. Magkasama kaming kumain bago ang flight niya.
Nakakatawa kasi ang daming tao sa paligid, pero ang tahimik ng mundo namin. Parang may hangin na bumubulong sa akin na iyon na ang huli. At nang tumingin siya sa akin, ngumiti at sinabi niyang magiging okay tayo. Alam kong hindi na kami magiging okay. Pagkatapos ng ilang buwan, sinubukan kong magpatuloy. Pero paano ka magpapatuloy kung ang puso mo ay naiwan sa taong nasa kabilang bahagi ng mundo? Ang mga tawag, ang mga video chat, ang mga mensaheng puno ng miss kita ay hindi sapat para punan ang kawalan. Hanggang sa unti-unti, naging mas madalang ang mga tawag. Ang mga usapan ay naging kamusta na lang hanggang sa tuluyang maging tahimik ang lahat. At dumating ang araw na binuksan ko ang social media. Ang unang larawan na bumungad sa akin ay si Liam, kasama ang isang babae. Pareho silang nakangiti, parehong nasa ilalim ng Eiffel Tower. Ang caption, "Found my home away from home." Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang dahil sa babae, kundi dahil sa mukha niya. Ang nangiti niyang hindi ko na nakita noong huli kaming magkasama ay naroon mas maliwanag kaysa dati. Doon ko nalaman ang katotohanan na hindi ko kayang tanggapin noon. Hindi ako ang tahanan niya. Hindi ako ang sagot sa mga tanong niya. Hindi ako ang huli sa kanya. Binitawan ko ang telepono at tumingin sa bintana. Sa labas, ang langit ay puno ng bituin tulad ng gabing una niya akong tinanong tungkol sa pangarap ko. Sa ilalim ng mga bituin na iyon, naramdaman kong may kakaibang lungkot. Pero kasabay noon, may kakaibang kapayapaan. Sa wakas, alam ko na. Hindi ko kailangan ng sagot sa lahat ng tanong. Ang kailangan ko lang ay ang tapangan na buksan ng isang bagong pahina kahit hindi ko pa alam kung ano ang susunod. Binalikan ko ang huling mensahe niya sa akin bago tuluyang naging tahimik ang mundo namin. Ikaw ang unang nagturo sa akin kung paano magmahal. Salamat, Elise. Ngayon, naiintindihan ko na ang ibig niyang sabihin. Ang unang pag-ibig ay hindi palaging nagtatapos sa forever, pero palaging may aral itong iniiwan. At habang nakatingin ako sa langit, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararamdaman, pag-asa. Ang mga araw na sumunod matapos ang gabing iyon ay parang isang pelikulang paulit-ulit na ipinapalabas sa isip ko. Ang bawat alaala niya, ang tunog ng tawa niya, ang paraan ng pagtitig niya sa akin, ang mga salitang binitawan niyang minsan kong inakalang panghabang buhay, lahat ng iyon ay parang mga pahina ng isang libro na hindi ko kayang isara kahit pa gusto ko. Pero alam kong kailangan. Pilit kong binabalikan ng mga sandaling ako ang mundo niya. Ang mga umagang dinadalhan niya ako ng kape habang nakasandal siya sa pintuan ng opisina ko. Ang mga gabing magkasama kaming naglalakad ng walang pakialam sa oras. Ang simpleng yakap niya na parang sinasabi niyang, ikaw lang ang mahalaga. Pero bakit ganon? Sa kabila ng lahat ng iyon, sa kabila ng lahat ng ipinakita niyang pagmamahal, dumating ang araw na ako ang pinili niyang bitawan. Hindi ko alam kung saan nagsimula ang unti-unting pagkawala. Siguro sa mga simpleng bagay, sa mga tawag na hindi na niya sinasagot sa tamang oras, sa mga text na hindi na kasing haba tulad ng dati. O baka sa mga hating gabi na ako na lang ang bumibigkas ng mahal kita, habang siya tahimik na lang, na parang hindi na sigurado kung dapat pa bang sumagot. Hindi ko alam kung paano o bakit, pero nararamdaman ko na noon pa lang. Unti-unti na niya akong binibitawan, hanggang sa dumating ang araw na hindi ko inakala. Isang gabi, habang magkasama kami sa paborito naming kainan, tila may kakaiba sa kanya. Hindi siya nakatingin sa akin tulad ng dati. Hindi siya nakangiti ng buo. Para bang may kulang, may pader na biglang tumayong, hindi ko alam kung paano babasagin. Sinubukan kong magtanong, pero ang mga sagot niya ay laging maikli. Parang pilit, parang may tinatago. At doon niya sinabi ang mga salitang, hindi ko kailanman
inakalang maririnig ko mula sa kanya. Alam mo, mahal kita, pero hindi na katulad ng dati. Hindi ko alam kung paano ako nakatayo matapos marinig iyon. Ang boses niya ay parang tunog ng basag na salamin, malamig, matalim, sugat sa puso ko na hindi ko alam kung paano pagagalingin. Sinubukan kong ngumiti, sinubukan kong magtanong kung may nagawa ba akong mali. Pero sa loob-loob ko, alam kong wala iyon sa akin. Sa kanya iyon, sa puso niya, sa kung ano man ang nasa loob niya na hindi ko kayang abutin kahit pagaano ko siya kamahal. May iba na ba? Tanong ko, kahit alam kong masakit ang sagot na maaaring dumating. Pero sa halip na sagutin ako, tumingin lang siya sa akin ng diretso, hindi umiwas, hindi rin umiyak. Ang katahimikan niya ang sagot na nagpabagsak sa mundo ko. Hindi ko alam kung paano ako nakaalis sa gabing iyon. Ang alam ko lang, naglakad ako ng naglakad, hinayaan ng malamig na hangin na yakapin ako, habang ang luha ko'y tuloy-tuloy na bumagsak. Ang sakit ay parang alon sa dagat. Hindi ko alam kung kailan titigil, pero alam kong patuloy itong dumadating. At sa bawat alon, sa bawat hikbi, sa bawat tanong, kung bakit hindi ako ang naging huli sa kanya, unti-unti kong tinanggap na minsan, ang pagmamahal ay hindi sapat para manatili ang isang tao. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan kong bumangon. Pinilit kong alisin siya sa bawat sulok ng buhay ko. Ang mga larawan, ang mga alaala, ang mga pangakong minsan kong inakalang hindi mababasag. Pero kahit anong gawin ko, kahit anong pilit na paglimot, may isang bahagi ng puso ko na ayaw magpaalam. Ang alaala niya ay parang anino, hindi ko nakikita, pero nararamdaman ko palaging sumusunod. Hanggang sa isang araw nakita ko siya. Sa isang coffee shop na malapit sa trabaho ko, naka-side view siya, nakaupo sa isang mesa at kasama ang isang babae. Ang babae ay nakangiti, tila masaya, at siya ang lalaking minsang naging akin, nakatingin sa babae na parang siya na ang mundo niya. Ang titig na minsang para sa akin, ngayon ay para na sa iba. At doon ko naramdaman ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Hindi galit, hindi selos, kundi isang matinding kirot. Hindi dahil may iba na siya, kundi dahil alam kong hindi na ako ang dahilan ng mga ngiti niya. Nang magtama ang mga mata namin, hindi ko alam kung ano ang gagawin. Tumayo siya, naglakad papunta sa akin. Ang puso ko'y parang sasabog, ang mga kamay ko'y nanginginig, pero pinilit kong magpakatatag. Nang huminto siya sa harapan ko, ngumiti siya. Isang ngiti na pamilyar pero hindi na para sa akin. Kamusta ka? Tanong niya na para bang wala siyang iniwang sugat sa puso ko. Hindi ko alam kung paano sasagot. Paanong sasabihin ang lahat ng sakit na iniwan niya sa akin? Paanong ipapakita na kahit pa masaya na siya, ako'y nananatiling wasak? Okay lang, sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Pero bago pa siya makapagsalita muli, narinig ko ang boses ng babaeng kasama niya. Babe, tara na, tawag nito at doon ko nakita ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Ang babae may suot na singsing sa daliri. At siya ang dahilan kung bakit iyon naroon. Tumango siya, nagpaalam sa akin at iniwan ako roon na nakatayo sa gitna ng ingay ng coffee shop. Ang huling tingin niya, ang huling ngiti niya ay parang paalam na hindi ko kailanman hiningi. Pero alam kong iyon na ang sagot sa tanong na matagal ko nang kinikimkim. Hindi ako ang huli sa kanya, pero siya ang huli para sa akin. At habang nakatingin ako sa pintuan kung saan siya lumabas, napagtanto ko ang isang bagay. Minsan, ang pagmamahal ay hindi tungkol sa kung sino ang unang nagmahal, kundi tungkol sa kung paano ka matututong bumitaw. Kinabukasan, bumangon ako ng may mabigat na pakiramdam. Ang mga alaala ng gabing nagdaan ay parang alon na paulit-ulit na bumabangga sa akin. Nakita ko ang kanyang mukha, ang mga mata niyang minsang puno ng pangako, ang nangiti niyang tila sinadya para lamang sa akin.
Pero ngayon, alam kong hindi na iyon para sa akin. Nagdesisyon akong lumabas ng bahay. Hindi ko matiis ang pagkukulong sa kwarto ko, kung saan ang bawat sulok ay may bakas ng alaala namin. Ang unan na minsan niyang ginamit, ang kurtinang hinawi niya para masilip ang ulan. Lahat ng iyon ay parang sumisigaw ng pagkawala niya. Naglakad ako papunta sa paborito naming lugar, ang lumang parke sa gilid ng bayan. Doon kami madalas mag-usap tungkol sa mga pangarap namin, sa mga plano naming magkasama. Kung paano kami magtatayo ng bahay na puno ng bintana para makita ang sikat ng araw. Kung paano namin pupunuin ang hardin ng mga bulaklak na paborito niya, rosas at sunflower. Pagdating ko, tahimik ang parke. Wala masyadong tao, maliban sa ilang bata na naglalaro sa swing. Naupo ako sa bench na paborito namin. Naalala ko kung ano niya ako yakapin dito noong una niyang sinabi na mahal niya ako. Ang yakap na iyon, ang init na iyon, parang saglit na bumalik sa alaala ko. Pero kasabay ng init na iyon, ang lamig ng katotohanan. Hindi na ako ang babaeng mahal niya. Habang nakatingin ako sa kawalan, naramdaman ko ang paggalaw ng hangin. Bumagsak ang ilang dahon mula sa puno at ang tunog ng yapak sa likod ko ay nagbigay sa akin ng kakaibang kaba. Hindi ko alam kung bakit, pero tumingin ako. At doon nakita ko siya na hindi ko inaakalang makikita ko sa ganitong pagkakataon. Nakatayo siya sa hindi kalayuan, nakatingin rin sa bench na iyon. Ang mukha niya ay may halong lungkot at pag-aalinlangan. Parang hindi niya alam kung lalapit ba siya o aalis na lang. Hindi ako gumalaw. Nanginginig ang mga kamay ko, pero pinilit kong huwag ipakita iyon. Hindi ko alam kung kaya ko siyang harapin. Lumapit siya ng dahan-dahan, bawat hakbang ay parang tumatago sa akin. Nang umupo siya sa tabi ko, hindi ko alam kung paano ko pipigilin ang luha ko. Ang amoy niya, ang presensya niya, lahat ng iyon ay nagpaalala ng kung anong nawala sa akin. "Kamusta ka?" tanong niya. Ang boses niya ay halos bulong. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Kamusta ba ako talaga? Paano mo sasagutin ang tanong na iyon kung ikaw ay basag-basag? "Okay lang," sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Nilingon ko siya at doon ko nakita ang mga mata niyang tila may hinahanap, pero hindi ko alam kung ako pa rin ba ang hinahanap niya. Tahimik kaming dalawa. Walang salitang lumabas mula sa aming mga bibig. Para kaming dalawang estranghero na nagkataong magkasama sa iisang lugar. Pero sa ilalim ng katahimikan na iyon, naramdaman ko ang bigat ng mga salitang hindi namin masabi. Maya-maya nagsalita siya. "Ang dami kong gustong sabihin sa'yo, pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang dami kong tanong, pero natatakot akong marinig ang mga sagot." Sa halip, tumingin lang ako sa kanya, hinihintay ang susunod niyang sasabihin. "Hindi ko kayang balikan lahat ng nangyari, pero gusto kong malaman mo na mahal kita," dagdag niya. Ang boses niya ay puno ng emosyon. "Palagi kitang mamahalin." Parang tinamaan ako ng kidlat. Mahal niya ako? Pero bakit? Bakit niya ako iniwan kung mahal niya ako? Bakit niya pinili ang iba kung ako ang mahal niya? Ang daming tanong na tumatakbo sa isip ko, pero isa lang ang lumabas mula sa bibig ko. "Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang pinili mo?" Tanong ko, ang mga luha ko ay bumagsak ng hindi ko namamalayan. Hindi ko na kayang pigilan ang sakit. Hindi ko na kayang magpanggap. Tumingin siya sa lupa. Parang hindi niya kayang sagutin ang tanong ko. At sa sandaling iyon, alam kong hindi niya ako bibigyan ng sagot na magpapaginhawa sa akin. Ang katahimikan niya ang sagot sa lahat. Tumayo ako, hindi ko kayang manatili sa tabi niya. Bawat segundo na kasama ko siya ay parang tinutusok ang puso ko. Pero bago ako makalayo, hinawakan niya ang kamay ko. Ang init ng kamay niya ay nagpaalala ng lahat ng bagay na nawala sa amin. "Patawarin mo ako," bulong niya.
Patawarin mo ako sa lahat ng sakit na naidulot ko sa'yo. Hindi ko alam kung kaya ko siyang patawarin. Ang sakit ay masyadong sariwa, masyadong malalim. Hinila ko ang kamay ko at tumalikod. Iniwan siyang nakaupo sa bench na iyon. Habang naglalakad ako paalis, naramdaman ko ang bigat ng kanyang tingin sa likod ko. Pero hindi ako lumingon. Hindi ko kayang lumingon. Dahil kung gagawin ko iyon, alam kong baka bumalik ako sa kanya at hindi ko na kayang masaktan ulit. Pagdating ko sa bahay, binuksan ko ang bintana. Ang sikat ng araw ay pumasok pero hindi ko maramdaman ang init nito. Ang mundo ko ay puno ng liwanag sa labas pero sa loob nananatiling madilim. Pagkatapos ng ilang oras, tumunog ang telepono ko. Isang mensahe mula sa kanya. Hindi ko alam kung paano kita mapapatawad pero alam kong hindi kita kayang kalimutan. Mahal kita pero hindi ko kayang maging tama para sa'yo. Binasa ko ang mensahe ng paulit-ulit hanggang sa hindi ko na kayang basahin ito. Binura ko ang mensahe pero hindi ko kayang burahin ang alaala ng mga salitang iyon. Lumapit ako sa salamin at tinitigan ang sarili ko. Ang babaeng nasa harap ko ay ibang-iba na. Hindi na siya ang babaeng nagmahal ng lubos, kundi ang babaeng natutong bumitaw. Kahit masakit, kahit hindi niya palubos na naiintindihan kung bakit kailangan niyang gawin. Hindi ko alam kung anong mas masakit, ang makita siyang masaya kasama ang iba o ang aminin sa sarili ko na hindi na ako ang dahilan ng kasiyahang iyon. Sa tuwing magpapakita siya sa feed ko, may ngiti sa labi, may kamay na mahigpit na nakahawak sa kanya. Pakiramdam ko'y parang may gumuguhit na kutsilyo sa dibdib ko. Oo, kinaya kong pakawalan siya, pero hindi ko yata kayang pakawalan ang alaala niya. Isang gabi, habang nakatitig ako sa kisame ng kwarto, bumalik sa akin ang huling beses na nagkita kami. Makulimlim ang langit noon, parang sinasalamin ang bigat ng damdamin ko. Nasa park kami, sa ilalim ng puno kung saan madalas kaming mag-usap ng magdamag. Nakaupo siya sa harap ko, hawak ang baso ng kape na malamig na. Hindi siya makatingin ng diretso sa akin at doon ko na alam kung ano ang mangyayari. Alam mo ba kung bakit kita dinala rito? Tanong niya, pilit nang ngumiti ngunit halata ang lungkot sa boses. Hindi ko sinagot. Ayokong marinig, ayokong magsimula ang usapan. Pero sa loob-loob ko, alam ko na ang sagot. Alam ko na ang magiging katapusan. Ito ang lugar kung saan kami unang nagkakilala. Kung saan siya tumakbo papunta sa akin, nagkamali ng tawag ng pangalan at sabay kaming nagtawanan. Ang park na ito ang naging saksi sa lahat ng saya, galit at pag-ibig na naramdaman namin. Kaya noong sinabi niyang gusto niya akong makausap dito, parang may bahagi sa akin na umasa. Umasa na baka kaya niya ako dinala rito ay para magsimula ulit, hindi para magpaalam. Sira na tayo, sabi niya diretso, walang paligoy-ligoy. Ang mga salitang iyon ang unang tumama sa akin ng parang hampas ng alon. Sira, parang isang laruan na hindi na kayang ayusin. Sinubukan kong magpatawa, pilit na pinipigil ang pagluha. Sira? Edi ayusin natin, sabi ko, ngunit tumingin lang siya sa akin. Walang ekspresyon ngunit puno ng awa. Awa para sa akin, para sa taong mahal na mahal siya, pero hindi niya kayang mahalin ng buo. May iba na ako. Huminto ang mundo ko. Nawala ang lahat ng ingay sa paligid. Maging ang hangin ay parang tumigil. Ang mga salitang iyon ang nagbigay ng wakas sa lahat ng pangarap ko para sa amin. May iba na siya, hindi ako ang huli sa kanya. Hindi ako ang dulo ng kwento niya. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nakatingin sa kanya noon. Pilit kong iniintindi ang mga sinasabi niya. Pilit kong inuunawa ang sitwasyon. Pero paano? Paano mo matatanggap na ang taong binigay mo, ang buong puso mo ay may ibang piniling mahalin? Hindi mo kasalanan, dagdag niya, pilit-pilit na tinutumbasan ng bigat ng sitwasyong ako lang ang tunay na may dala.
Mahal kita, pero hindi na sapat iyon para sa akin. Sapat, napaisip ako kung kailan naging kulang ang pagmamahal ko, pero hindi ko siya sinisi. Alam ko sa puso ko na ang pag-ibig ay hindi laging patas, hindi ito laging nagtatapos sa paraan na gusto mo. Minsan, kahit gaano ka pa magmahal, hindi iyon magiging sapat para sa taong minamahal mo. Tumayo siya, iniwan ang baso ng kape sa mesa. Hindi na siya lumingon, hindi niya ako binigyan ng pagkakataong humabol o magsalita pa. At ako, nanatili lang doon, nakaupo, nakatitig sa baso ng kape na malamig na, katulad ng damdamin niya para sa akin. Sa tuwing naaalala ko ang eksenang iyon, may parte sa akin na gustong magalit. Gusto kong sisihin siya, gusto kong itanong kung bakit niya ako binitawan kung sinabi niyang mahal niya ako. Pero alam ko ang sagot, hindi laging tungkol sa dami ng pagmamahal. Minsan tungkol ito sa tamang tao, tamang panahon, tamang pagkakataon. At sa amin lahat ng iyon ay mali. Ngunit ngayong gabi, habang hawak ko ang telepono, may bagong larawan na naman siya. Kasama ang iba, yung babaeng sinasabi niyang mahal niya. Nasa beach sila, magkahawak kamay, parehas na nakangiti. Sa ilalim ng litrato may caption na, "Minsan, kailangan mong pakawalan ang nakaraan para sa tamang tao." Parang hindi ako makahinga. Ang mga salita niya, ang larawan, ang nangiti nilang dalawa, lahat iyon ay patunay na wala na akong puwang sa buhay niya. Pero may napansin ako. May isang bagay sa litrato na nagpabago sa lahat ng iniisip ko. Sa ilalim ng kamay nila, may bagay na pamilyar. Isang bracelet. Ang bracelet na binigay ko sa kanya noong anniversary namin. Ang bracelet na sabi niya, hindi ko kailanman aalisin. Ngunit ngayon, nasa pulso pa rin niya. Kahit kasama na niya ang iba, kahit mahal na niya ang iba, suot pa rin niya ang bagay na simbolo ng pagmamahal ko. Bigla akong napaisip, bakit? Bakit niya suot pa rin iyon? Bakit kahit nasa kanya na ang tamang tao, may parte pa rin ng buhay niya na hindi niya kayang pakawalan? Ang sagot ay hindi ko alam. Pero isang bagay ang malinaw sa akin ngayon. Kahit pa hindi na ako ang huli sa kanya, hindi niya tuluyang nabura ang marka ko. Dinama ko ang malamig na hangin ng Disyembre habang naglalakad sa gilid ng kalsada. Ang lungsod ay puno ng ilaw, mga parol na nakasabit sa bawat poste at mga taong abala sa pamimili. Ngunit sa likod ng lahat ng ningning at saya, may bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Ang mga hakbang ko ay mabagal, parang ang bawat pag-usad ay isang paalala na hindi ko na siya kasama. Hindi na kami sabay maglalakad, nagtatawanan, nag-uusap tungkol sa kung ano-ano, mga pangarap, mga plano. Sa loob ng 3 taon, siya ang naging mundo ko. Siya ang naging dahilan ng bawat ngiti, ang inspirasyon ng bawat pangarap. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala. Hindi ko alam kung paano niya nagawa iyon, ang bumitaw ng ganun kabilis, parang hindi mahirap para sa kanya. Samantalang ako, ilang buwan na ang lumipas, pero parang nasa simula pa rin ako ng paghilom. Pumasok ako sa isang maliit na kafe. Ito ang paborito naming tambayan. Ang amoy ng kape at tinapay na bagong lutong ay parang yakap na nakakaaliw at nakakapanatag. Umupo ako sa isang sulok na malapit sa bintana. Mula dito, kitang-kita ang daanan, ang mga taong nagmamadaling makauwi upang ipagdiwang ang Pasko. Sa dami ng tao, parang imposibleng makilala ang sinuman. Pero siya, kahit sa gitna ng libu-libong tao, alam kong makikilala ko siya agad. Kumuha ako ng telepono sa bag at tinitigan ang screen. Walang bagong mensahe, walang tawag. Muli kong naalala ang huli niyang sinabi, "Hindi ikaw ang problema, ako. Hindi ko kayang ibigay ang hinahanap mo." Pero hindi ko hinahanap ang perpekto. Ang gusto ko lang ay siya, ang mga kakulangan niya, ang mga kalakasan niya, ang buong pagkatao niya. Naputol ang pag-iisip ko nang dumating ang waiter at inilapag ang in-order kong kape. Nagpasalamat ako at muling bumalik sa pag-iisa.
Sinubukan kong aliwin ang sarili sa pamamagitan ng pagmamasid sa paligid. Isang mag-asawa ang nagtatawanan sa kabilang mesa. Isang grupo ng kabataan ang nagkukwentuhan at nagtatawanan. Lahat sila masaya habang ako pilit na nilalabanan ng lungkot na bumabalot sa akin. Hanggang sa may pamilyar na boses ang tumawag sa pangalan ko. Napalingon ako at doon ko siya nakita. Si Enrico, ang unang lalaking minahal ko ng sobra. Nakatiyo siya sa harapan ko, may hawak na regalo na nakabalot sa pulang papel na may ribbon. Ang nangiti niya, malambing tulad ng dati, pero may kakaibang kirot akong naramdaman. Ang gulo ng emosyon ko, tuwa, galit, pagkasabik at pangungulila. "Pwede ba akong umupo?" Tanong niya, hindi ako nakasagot agad. Nagkatinginan lamang kami. Sa tinginan na iyon, parang bumalik lahat ng alaala. Ang mga tawanan, iyakan at ang araw na iniwan niya ako. Tumango ako. Kahit isang bahagi ng sarili ko ay ayaw siyang kaharapin. Umupo siya sa upuang kaharap ko. Tahimik kami pareho hanggang sa siya na ang bumasag ng katahimikan. "Kamusta ka?" Ang tanong niya ay simpleng tanong, pero ang hirap sagutin. Ano nga ba ang tamang sagot? Sasabihin ko bang maayos ako kahit hindi? Sasabihin ko bang masaya na ako kahit gabi-gabi akong umiiyak? Napangiti ako, pilit at mahina. "Okay lang," ang sagot ko. Tumango siya, pero alam kong hindi siya kumbinsido. "Alam kong hindi madali para sa'yo, hindi rin madali para sa akin." Halos mapatawa ako sa sinabi niya. Hindi madali para sa kanya. Siya ang bumitaw, siya ang umalis. Paano magiging mahirap iyon? "Bakit ka nandito, Enrico?" Tanong ko, diretso at malamig. Huminga siya ng malalim bago sumagot. "Gusto lang kitang makita. Gusto kong malaman kung maayos ka." "Maayos ako," sagot ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Tahimik ulit. Pinagmasdan ko siya, pareho pa rin siya. Ang mga mata niyang puno ng kwento. Ang ngiti niyang minsang naging dahilan ng kaligayahan ko. Pero may iba sa kanya ngayon. Parang may bigat na dinadala siya kahit hindi ko alam kung ano. Inilapag niya ang regalo sa lamesa. "Para sa'yo, Pasko naman." Tinitigan ko ang kahon pero hindi ko ito kinuha. Hindi ko kailangan ng regalo. Alam ko, pero gusto ko pa rin ibigay. Napatingin ako sa labas ng bintana. Ang mga ilaw sa kalsada ay naglalaro sa salamin, parang mga bituin na pilit nagpapakita sa isang madilim na kalangitan. Bumalik ang tanong sa isip ko. Bakit siya nandito? Anong gusto niyang mangyari? "May sasabihin ako," bigla niyang sabi. Ang tono ng boses niya ay seryoso, parang may mabigat na bagay siyang ibabahagi. Tumingin ako sa kanya, naghihintay. Huminga siya ng malalim bago nagsalita. "Ikakasal na ako." Parang may sumabog na bomba sa loob ng dibdib ko. Ang mga salitang iyon ay parang espada na tumarak sa puso ko. Hindi ko alam kung paano magre-react. Ang mga kamay ko ay nanginig at ang mata ko ay napuno ng luha. "Ikakasal na ako," ulit niya, mas mahina ang boses pero mas mabigat ang epekto. "Pero gusto kong malaman mo na mahal pa rin kita." Parang tumigil ang mundo ko. Mahal pa rin niya ako, pero may ibang babaeng papakasalan siya. Paano niya nasasabi ang ganitong bagay nang walang pag-aalinlangan? Hindi ko alam ang sasabihin. Hindi ko alam kung magagalit ba ako, magtatanong o tatanggapin na lang ang lahat. Pero isang bagay ang malinaw. Hindi ako ang pipiliin niya sa huli. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikislap sa bintana ng taxi habang tahimik akong nakaupo sa likuran. Mahigpit kong hawak ang maliit na kahon sa aking mga kamay, isang kahon na naglalaman ng mga alaala. Punit-punit na mga larawan, sulat kamay na mga liham, at isang kuwintas na minsang ibinigay niya sa akin noong anibersaryo namin. Ang kuwintas na iyon, simple ngunit may tatak ng pagmamahal, ay ang huling bagay na naiwan sa akin mula sa kanya. Hindi ko alam kung bakit ko dinala ang kahon na iyon ngayong gabi. Siguro dahil gusto ko nang tapusin ang lahat.
Gusto ko nang isuko ang bigat na matagal ko nang pasan. Sa kabila ng lahat, alam kong hindi ko na siya maibabalik. Hindi na ako ang kanyang mundo, hindi na ako ang dahilan ng kanyang mga ngiti. Huminto ang taxi sa harap ng isang pamilyar na lugar, ang dating coffee shop na madalas naming puntahan. Sa tuwing pupunta kami rito, lagi niyang in-order ang parehong kape, caramel macchiato. Ako naman, cappuccino. Ang mga barista rito ay kilala kami at madalas pa nga nilang ipagtabi ang aming paboritong mesa sa sulok malapit sa bintana. Pero ngayong gabi, ang lugar na minsang puno ng tawanan at kwentuhan namin ay tila banyaga na. Hindi ko na siya kasama. Ako lang. Pumasok ako ng may mabigat na hakbang. Ang lamig ng gabi ay tila sumiksik sa aking mga buto. Sa kabila ng init ng kape sa aking kamay, hindi nito kayang alisin ang lamig na nararamdaman ko. Umupo ako sa mesa namin, ang mesa na tila na puno ng mga multo ng nakaraan. Nakatingin ako sa labas ng bintana, sa mga taong naglalakad, sa mga ilaw na nagkukumpas sa dilim. Hindi ko mapigilan ang sarili kong maalala ang huling beses na narito kami. Noong gabing iyon, magkahawak kamay kami habang pinapanood ang ulan na bumagsak sa salamin ng bintana. Tinawanan niya ang bawat kwentong sinabi ko, kahit paminsan wala namang kwenta. Ang kanyang mga mata ay puno ng ilaw at para bang ako ang dahilan ng bawat pintig ng kanyang puso. Pero hindi ko alam na iyon na pala ang huling gabi naming magkasama. Pagkatapos ng coffee shop, sinabi niya sa akin na kailangan niyang magpahinga, na may mga bagay siyang kailangang ayusin sa sarili niya, na hindi niya kayang ipagpatuloy ang relasyon namin. At sa sakit ng mga salitang iyon, hindi ko siya pinigilan. Mahal ko siya at kung ang pagiging malaya niya ang makapagpapaligaya sa kanya, handa akong magparaya. Pero hindi ko akalaing ang pahinga niya ay magiging permanente. Naputol ang pagmuni-muni ko nang may pumasok sa coffee shop. Nakilala ko agad ang matangkad na figura, ang pamilyar na paraan ng kanyang paglakad, ang nangiti niyang minsang naging akin. Si Liam. Hindi ko na kailangang magtanong kung siya nga iyon. Sa dami ng beses na pinagmasdan ko siya noon, kabisado ko na ang bawat galaw niya. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit, ang makita siyang muli o ang makita siyang masaya na hindi ako ang dahilan. Kasama niya ang isang babae, nakangiti at tila walang ibang mundo kundi si Liam. Hindi ko siya kilala pero halata sa kanilang kilos ang pagiging komportable sa isa't isa. Magkahawak kamay sila tulad ng dati naming ginagawa. Napansin ko pa ang kuwintas na suot niya, ang kuwintas na minsang ibinigay ko kay Liam. Hindi ko alam kung bakit, pero parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Ang kuwintas na iyon ay isang pangako, isang simbolo ng aming pagmamahalan. Pero ngayon, suot na ito ng ibang babae, tumayo sila sa counter at umorder. Hindi nila ako napansin, pero hindi ko na kayang manatili pa. Tumayo ako, bitbit ang kahon ng alaala. Iniwan ko ang baso ng kape sa mesa at lumabas sa coffee shop. Ang hangin sa labas ay malamig pero hindi nito maibsan ang init ng luha na bumagsak sa aking pisngi. Habang naglalakad ako, pilit kong pinapaalala sa sarili ko na tapos na ang lahat. Na hindi na ako ang babaeng mahal niya, na hindi na ako ang babaeng pinapangarap niya. Pero bakit ganito? Bakit parang ang bawat hakbang ko ay napakabigat? Bakit parang ang bawat pintig ng puso ko ay nananatiling nakatali sa kanya? Bigla akong napahinto. Sa gitna ng sidewalk, sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng poste, binuksan ko ang kahon. Isa-isang kinuha ang mga alaala. Ang mga larawan namin, punit-punit na. Ang mga liham, basang-basa ng luha. At ang kuwintas ang huling alaala ko sa kanya. Hinawakan ko ito ng mahigpit at sa isang iglap, itinapon ko ang kahon sa basurahan. Hindi ko alam kung bakit, pero sa sandaling iyon, parang gumaan ang pakiramdam ko. Parang unti-unting nawala ang bigat na matagal ko nang pasan. Hindi ko man siya maibabalik,
Hindi ibig sabihin nito ay mawawala na ako. Hindi ibig sabihin na wala na akong halaga. Habang naglalakad ako pauwi, muli kong naramdaman ang lamig ng hangin. Pero sa pagkakataong ito, may kaunting init na sa puso ko. Hindi ko alam kung ano ang naghihintay sa akin bukas, pero alam kong hindi ko na kailangang dalhin ang kahon na iyon. Hindi ko na kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan. Sa likod ng mga alaala, sa likod ng sakit, natutunan kong ang pagmamahal ay hindi laging tungkol sa paghihintay. Minsan, ang pagmamahal ay tungkol sa pagpapalaya. Sa sandaling tumapak ang aking mga paa sa pinto ng kainan kung saan kami unang nagkita, parang bumalik ang lahat ng alaala. Ang bawat halakhak, ang bawat sulyap, ang bawat bulong ng mga pangakong tila hindi na kayang tuparin. Nasa parehong mesa siya na dati naming tinatambayan, ngunit hindi na ako ang kasama niya. Ang babae sa harapan niya ay may mahabang buhok, mapupungay na mata, at ngiti na tila kayang magpatigil ng mundo. Ako rin ay minsang naging ganoon sa kanya, o baka iniisip ko lang. Ma'am, ilang tao po ba? Tanong ng waitress na biglang sumulpot sa likuran ko. Napalunok ako, hindi ko alam kung paano sasagot. Nang hindi ko na kayang tiisin ang bigat ng eksena, nagpasya akong lumapit sa pinakamalapit na mesa, malayo sa kanila. Ngunit habang unti-unti akong naupo, hindi ko maalis ang tingin ko sa kanya. Sa kanila. Ang paraan ng kanyang paghahawak sa kamay ng babae, ang pagyuko niya para bulungan ito, ang mga mata niyang tila hindi na ako kilala. Ginawa ko ang lahat para hindi siya makita, ngunit parang bawat kilos niya ay sumisigaw sa akin. Napansin ko kung paano siya tumawa, ang tunog na minsang nagbigay ng liwanag sa madilim kong mundo. Pero ngayon, ang liwanag na iyon ay para na sa ibang tao. Parang may bumara sa aking lalamunan, ngunit pinilit kong itago. Bawal, hindi ako dapat magpatalo. Ginusto ko ito, 'di ba? Ako ang bumitaw. Excuse me, ma'am. Napalingon ako sa waitress na may dalang menu. Sinubukan kong ngumiti, ngunit alam kong halata ang bigat sa mga mata ko. Tinuro ko na lang ang kung anumang unang nakita ko sa menu, hindi na iniintindi kung ano iyon. Hindi naman talaga ako nagpunta rito para kumain. Nagpunta ako para saan nga ba? Patawarin ang sarili? Saktan ang sarili? O baka para lang makumpirma kung talagang wala na kami? Habang hinihintay ko ang pagkain, bigla kong naramdaman ang pagtama ng tingin niya sa akin. Nagkatinginan kami. Sa isang iglap, bumalik lahat, ang unang beses na hinawakan niya ang kamay ko, ang gabi kung saan pinaluha niya ako, at ang huling beses na sinabi niyang mahal niya ako. Pero sa tingin niya ngayon, wala ni katiting na bakas ng nakaraan. Wala na. Hindi na ako ang babaeng mahal niya, hindi na ako ang kwento niya. Tumayo siya mula sa mesa nila at sa bawat hakbang papalapit sa akin, parang lumiliit ang mundo ko. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Hindi ko alam kung magpapanggap akong masaya o aaminin na basag pa rin ako. Nang makarating siya sa harapan ko, ngumiti siya ng bahagya. Ang nangiting minsang naging tahanan ko. Rina, bati niya kaswal, tulad ng isang kakilala sa kalsada. Ang tagal na, ano? Nagkibit balikat ako, pilit na kinokontrol ang panginginig ng boses ko. Oo, matagal na rin. Kamusta? Tanong niya, ngunit hindi ko alam kung totoo ang interes niya o simpleng pakitang tao lang. Hindi ko alam kung paano sasagutin. Kamusta? Paano mo sasagutin ang tanong na iyon kung ang sagot ay hindi maayos, hindi maganda, hindi tama? Okay naman, sagot ko, kahit halata sa tono ko na hindi iyon ang buong katotohanan. Ikaw? Ngumiti siya, isang ngiti na may kasamang pilay na hiya. Masaya, masaya, dalawang salita pero parang sinaksak ako ng paulit-ulit. Masaya. Ang dating mundo ko na umiikot sa kanya ay masaya na, hindi dahil sa akin, kundi sa ibang tao. Good for you, sagot ko, pilit na iniangat ang labi ko para magmukhang natural lang ng ngiti.
Pero sa ilalim ng mesa, mahigpit kong hawak ang sarili kong palad, pilit na kinakalma ang panginginig. Alam mo, naisip kita minsan, bigla niyang sinabi, kung okay ka pa rin, kung ayos lang lahat. Ang mga salitang iyon ay parang lintik na bumagsak mula sa langit. Minsan, ibig sabihin ba, kahit saglit naisip niya ako? Pero bakit parang ang saglit na iyon ay hindi sapat para balikan ako? Para hanapin ako? Para ayusin ang lahat? Salamat, sagot ko. Ngunit hindi na ako nagtanong pa. Hindi ko na kaya. Kung tatanungin ko kung anong klaseng pag-iisip ang ginawa niya tungkol sa akin, baka magising na naman ang mga damdaming pilit kong pinapatay. Pagkatapos ng ilang segundo, tumalikod siya. Bumalik sa mesa nila at muling ngumiti sa babae. Ang pagkain ko ay dumating, ngunit hindi ko na kayang kainin. Sa halip, tumayo ako, nagbayad at umalis. Hindi ko alam kung napansin niya, pero wala na akong pakialam. Ang mahalaga, nakalayo ako. Habang naglalakad palabas, napansin ko ang isang bagay na hindi ko napansin sa loob ng kainan. Sa kanyang kaliwang kamay, may suot siyang singsing. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, akala ko ay natutunan ko ng tanggapin ang katotohanan. Pero nang makita ko siya ulit sa isang kainan sa Maynila noong isang gabi, bumalik ang lahat. Ang sakit, ang alaala, ang pangarap na hindi natupad. Nakaupo siya sa isang sulok, nakangiti habang kaharap ang isang babae. Hindi ko alam kung sinadya ng tadhana na mag-cruise ulit ang mga landas namin o kung isa lamang itong malupit na biro. Pero ang sigurado, hindi ko inasahan na magiging ganito kahirap ang pagharap sa kanya. Hindi niya ako napansin. Masyado siyang abala sa babae. Napansin ko ang paraan ng pagtingin niya rito. Malalim, puno ng pagmamahal. Ganito rin siya tumingin sa akin noon. Ganito rin siya ngumiti habang sinasabi niyang ako ang mundo niya. Pero ngayon, para bang ibang tao na siya. Hindi na siya ang lalaking minahal ko ng buong puso, ang lalaking iniwan ko para sa sariling kapakanan. Bumalik sa akin ang alaala ng huling gabi naming magkasama. Umuulan noon at nasa ilalim kami ng isang lumang waiting shed. Hawak niya ang kamay ko at ramdam ko ang panginginig ng mga daliri niya. Bakit mo ko iiwan? Tanong niya, halos pabulong, parang takot na marinig ang sagot ko. Hindi ko siya masagot agad. Puno ang dibdib ko ng mga salitang hindi ko maipahayag. Sa dulo, ang nasabi ko lang ay, kailangan ko itong gawin para sa sarili ko. Hindi ko alam kung naintindihan niya iyon o kung tinanggap niya. Pero binitawan niya ang kamay ko at ang huling bagay na natandaan ko ay ang pagbagsak ng ulan sa balikat niya habang unti-unti siyang lumalayo. Sa kainan, tinangka kong bumalik sa realidad. Hindi ko na siya kinailangan sa buhay ko, hindi ba? Nakaya ko naman ang mag-isa. Naitaguyod ko ang sarili ko, natutunan kong magmahal ulit kahit papaano. Pero bakit parang ang hirap pa rin? Bakit parang may bahagi pa rin ng puso ko na umaasa? Hindi ko gustong humarap sa kanya, pero hindi ko rin kayang manatili sa loob ng lugar na iyon nang hindi ginagawa ang anumang hakbang. Tumayo ako at bago pa ako makapag-isip ng tama, lumapit ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Siguro gusto kong makita kung paano niya ako haharapin, kung may natitira pa bang emosyon sa pagitan namin, kahit galit o hinanakit. Nang makalapit ako, naramdaman ko ang bigat ng mga hakbang ko. Nilingon niya ako at sa isang iglap, nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung anong reaksyon ang inaasahan ko, pero ang nakita ko sa kanya ay hindi galit, hindi lungkot, kundi isang tahimik na pagtanggap. Parang sinasabi ng mga mata niya na matagal na siyang nakamove on, na wala na akong puwang sa buhay niya. Hi, sabi ko, pilit na ngumingiti. Hindi ko alam kung bakit ko pa siya kinausap. Baka dahil gusto kong marinig ang boses niya. Baka dahil gusto kong malaman kung kaya pa niyang maging masakit sa akin. Hi, sagot niya. Ang boses niya ay kalmado, walang bahid ng alinlangan. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko pagkatapos noon, kaya tumingin na lang ako sa babae sa harap niya. Maganda siya. Simple ang suot,
pero may kakaibang kinang ang presensya niya. Napansin kong hawak niya ang kamay ng babae sa ibabaw ng mesa, tulad ng dati niyang ginagawa sa akin. Parang nanikip ang dibdib ko. Ikaw pala, sabi niya, wala sa tono ang anumang emosyon. Kumusta ka na? Hindi ko masagot agad. Gusto kong magpanggap na masaya ako, na okay na ako. Pero alam kong hindi ko siya maloloko. Kilala niya ako ng masisyadong mabuti. Sa huli, ang nasabi ko lang ay, ayos lang, ikaw mukhang masaya ka. Ngumiti siya, pero hindi tulad ng mga ngiti niya noon. Hindi ito para sa akin. Oo, masaya naman. Tumingin siya sa babae at sa sandaling iyon, alam kong wala na talagang natitira para sa akin sa puso niya. Hindi ko alam kung paano ako nakalabas ng kainan. Parang lumulutang ang katawan ko, parang may bumagsak sa loob ng pagkatao ko. Pero habang naglalakad ako sa madilim na kalye, napansin ko ang isang bagay. Hindi ko siya tinanong kung sino ang babae. Hindi ko siya tinanong kung ano ang nangyari sa kanya noong iniwan ko siya. Hindi ko siya tinanong kung minahal niya ako ng lubos o kung may natira pa sa pagitan namin. At sa dulo ng lahat, napagtanto ko kung bakit. Hindi ko na kailangan ng sagot. Ang sagot ay naroon na. Sa paraan ng pagtingin niya sa babae, sa paraan ng paghawak niya sa kamay nito. Hindi ako ang huli sa kanya. Pero siya ang una at huli sa akin. Nang makarating ako sa bahay, binuksan ko ang ilaw sa sala. Nagulat ako nang makita ang isang bagay sa mesa, isang lumang litrato. Ako at siya magkasama sa isang parke nakangiti. Hindi ko alam kung paano napunta iyon doon. Hindi ko na siya nakita ulit pagkatapos ng gabing iyon, pero ang litrato, ang alaala, ang lahat ng sakit, nananatili pa rin.